Sa kasaysayang ng himagsikang Pilipino, marami tayong kilalang pangalan, di ba? Pero paano naman yung mga taong nasa likod nila? Yung mga sandalan na kahit kailan hindi bumitaw kahit sa pinakamatinding pagsubok. Ngayon, isa sa kanila ang bibigyan natin ng pansin. So, eto yung malaking tanong sa kwento natin ngayon. Sa panahon ng mga hidwaan, ng mga pagtataksil, sino kaya yung isang leader na nananatiling tapat sa tabi ng Supremo hanggang sa pinakahuli? May ideya ba kayo kung sino siya? Ang sagot, si Alejandro Santiago. Okay, baka hindi kasing sikat ng iba, no? Galing siyang Troso, Binondo, sa Maynila. Pero yung kwento niya, grabe. Ito'y isang napakahalagang aral tungkol sa katapatan na kailangan nating malaman. Kasi, tingnan nyo, hindi lang siya basta miyembro leader talaga siya. At yung katapatan niya sa revolusyon, hindi yun nagbago kahit kailan, kahit pa sa mga panahong sobrang dilim na ng sitwasyon. Talagang matibay. Para mas maintindihan natin kung bakit ganun na lang katindi yung loyalty niya, kailangan nating silipin kung ano ba talaga ang naging papel niya sa simula't simula pa lang ng Katipunan. Ayan, so hindi siya basta-basta. Siya yung pangunang pangkat sa Troso. Ibig sabihin, isa siya sa mga haligi doon. At magaling siyang recruiter. Marami siyang nahikayat na sumali sa Maynila. At higit sa lahat, kaibigan at talagang pinagkakatiwalaan siya mismo ni Andres Bonifacio. Close sila. At dito natin makikita kung saan nanggagaling lahat ng to. Kasi para kay Santiago, ang Katipunan, hindi lang yan basta organisasyon. Para sa kanya, isa itong banal na kapatiran, sagrado. Ang misyon, palayain ang inang bayan. At yang paniniwalang yan ang naging kumpas ng lahat ng desisyon niya. Kaso, alam niyo naman ang nangyari, di ba? Yung pagkakaisang yan, hindi nagtagal. At ang nakakalungkot, yung pinakamalaking banta sa himagsikan, hindi pala galing sa mga Kastila, kundi galing mismo sa loob. So paano ba nangyari yon? Mabilis na pagbabalik tanaw. 1896, boom! Nagsimula na ang himagsikan. Pero sa huling bahagi ng taon ding yon, doon nagsimulang lumitaw yung lamat, yung pagkakahati sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo. At pagsapit ng 1897 sa Tejeros Convention, doon na talaga sumabog lahat. Okay, para malinaw sa lahat, sino ba tong dalawang paksyon na to? Yung Magdiwang, sila yung nananatiling loyal sa original na pamunuan kay Bonifacio. Sa kabilang banda naman, yung Magdalo, sila yung bagong grupo na mas malakas sa Cavite at sila yung direktang humamon sa authority ng Supremo. Itong away na to, ito yung halos sumira sa buong revolusyon. At dito na, sa gitna ng matinding away na to, dito nasusubukin ang prinsipyo ni Alejandro Santiago. Ito yung moment na magdedefine sa kanya sa kasaysayan. Kasi isipin nyo, inalok siya ng kung ano-anong posisyon at kapangyarihan. Pero kahit ganon, si Alejandro Santiago, isa siya sa ilang-ilang leader na hindi iniwan si Bonifacio pagkatapos ng magulong Tejeros Convention. Marami ang bumalimbing, pero siya, hindi. Bakit? Dahil para sa kanya, simple lang. Mas mahalaga ang prinsipyo kaysa sa kahit anong titulo. Period. Ganon kalinaw sa kanya. At dito lalong tumindi. Nung dinakip na si Bonifacio, nung hinatulan na siya ng kamatayan, grabe yung panganib, pwede kang madamay. Pero si Santiago, tuloy pa rin siya sa pagtatanggol sa karangalan ng Supremo. Kahit buhay niya ang kapalit. Ibang klase yung tapang, di ba? Yan ang sukdulan ng katapatan. So, sa dulo ng lahat ng to, ano ba ang pamana na iniwan niya? Kasi yung kwento ni Santiago hindi ito tungkol sa panalo sa giyera Tungkol ito sa tagumpay ng paninindigan. At ito, yung legacy niya, napakapalinaw. Siya ang naging simbolo ng tunay na katapatan sa panahon ng kataksilan. Ipinaglaban niya yung original na ideal ng Katipunan, yung walang halong personal na interes. At pinatunayan niya na ang integridad, yun mismo, isang uri na ng kabayanihan. At namatay siyang may dangal. Bilang isang mandirigmang hindi kailanman nagtaksil sa kapatiran. At siguro, ito yung pinakamahalagang aral sa kwento niya, na ang tunay na kabayanihan hindi pala laging nasusukat sa pagkapanalo sa mga laban. Minsan, nasusukat ito sa pagiging huling taong nakatayo para sa kung ano ang tama. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa panahon natin ngayon, na puno rin ng pagbabago, ng mga hidwaan, paano nga ba talaga natin masusukat ang tunay na katapatan? Ang kwento ni Alejandro Santiago, binibigyan tayo ng malinaw at aminin natin, minsan mahirap na sagot.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.